producers, mga sir, ano ho ba ang nagtulak sa inyo para magbasag ng mga alkansya para sa pelikulang ito na balita ko, medyo isa sa mga pelikulang Pilipino na medyo malaki-laki ang ating budget. Sir? So, parang na-challenge lang kami gawin to kasi parang nakita naman natin na yung mga lumalabas na mga Hollywood movies ay medyo pulido at maganda pagkagawa. So this time around, sinigurado namin na gamitin namin yung disiplina na ginagawa nila, which is giving time to post-production. Kaya yun, nakita naman namin na kaya gawin to. Well, sabi namin, why not? Try do it. In-invite ko nga yung partner ko, si Ding Dong, to see for himself and experience it, which natuwa naman ako na nagtiwala siya sa amin to do a movie like this. So, challenge talaga in a way kasi sinasabi namin it's a step forward movie. Medyo basag-alakan siya talaga pero pero I think it's worth it, every minute of it and every second of it. Kaya pag napanood nyo, makikita naman natin that the Filipino can actually do a movie like this already. Sobrang ganda ng mga effects na talagang pinag-husayan talaga. Mas matagal pa yung actual na paglalagay ng effects kaysa doon sa actual na time na nag-shooting kayo. Tama ba ako, sir? Yes, kasi yung actual shoot ito, mga 28 days. So it's like 2.5 months. Pero yung post-production is 1 year. So wow. lahat ng mga nakita niyo mga environments, creatures, lahat yung in-art direct na coming in. So yung mga artista natin, they were acting na lahat green screen lang ang surroundings sila. So they had to interact with whatever they're not seeing out there. So ganun. Ayun na. Sir, kayo ba daw nang galing yung idea na it should be a horror action movie na ang gagawin ninyo na in a green screen? Mali yung idea naman talaga, we wanted to do an aswang movie para at least we can call this our own kasi parang we don't want it to be a peg na parang Hollywood, no? Kasi parang we want to be proud of our own culture, no? Kaya nga yung sinigurado rin namin na the whole team na gumagawa dito is all Pinoy para mapagmalaki rin natin globally na kaya ng Pinoy gumawa ng ganito. So we made sure na aswang siya, which is kasi one of our advocacies really to do mga ganito to uplift the folklore ng mga Filipinos and kung anong pininiwalaan ng mga ancestors natin. So, expect more na sana, more creature movies na parang ganito na more on our folklore. How difficult, oh my gosh, now I'm in difficulty. Oh my gosh. How difficult it is, sir, to do the effects of Tiktik the Aswang Chronicles because everybody is in awe upon watching those special effects of yours. This is the hardest thing I've ever done in my 20 years plus of experience in this field, right? The whole movie, practically 1,600 shots, 1,600 shots was green screen, pretty much the whole movie. It was challenging when Director Eric came to me and said, we want to make a movie that is very special. It's not a special effects movie. We moved the cameras the way that the director wanted to move, and we did spend a lot of time. Like we spent about 5 months just designing the environments, creatures. We spent about 5 months also. So there was a lot of process. So it's not really a quick turnover project. We really want to craft this project very well. Do the best we can here in the Philippines. Wow. Diba? Inindihan nyo naman yun, ano? Oo. Well, it's, we could see all the hard work that you did for the movie. Oh gosh, ano natin dito? Aso pa daw? Aswang. Nakaka-aswang. Magugustuhan ka kaya ng mga babae dito sa pelikulang ito. Miski angas na angas ka, ang dumi-dumi mo. Palagay mo may magkakagusto sa yung babae rito, except Lobby Boy. Yung mga fans mo nga naman daw na girls, engaged, na di ba, nasanay, pag Tindong Dantes, gwapo sa pelikula, mabango dito, parang ano nga naman astig. Iba gusto ni Sweet. Hindi ko po alam, pero hindi. Yun po yung requirement sa role. And at least sabi ko makakagawa ko ng something na medyo iba doon sa normal na ginagawa ko. So,
I found it very interesting. So talagang dinodo ko na yung dumi. At least tapos na. Ganyan ka-versatile actor si Ding Dong dito from talagang offbeat talaga yung role niya rito, action na, tapos madumi, brusko, kumpara doon sa mga iba niyang pelikula, di ba? Kung makapagsalita ka naman, sweet. Anyway, congratulations to all the cast. And how hard doing this film? At magkano bang ginastos mo rito? Kinontribute mo? Yung sa siguro sila po makakasagot nun. Pero Ikaw nga. Ako, Oo. hindi ko, I don't keep track on that specific department. Pero kung gaano kahirap, mahirap po dahil bukod sa matagal namin sinut, mahirap talaga pag green screen as compared to sinushoot mo siya sa totoong location. Dahil siyempre mag-adjust ka na kung yari nandun ka talaga sa lugar na yun, pag yung kotse umaandar, kailangan mukhang mabilis, pero sa katunayan, mabagal lang yung pag-andar namin. And pati yung creature na ka-interact namin, wala siya doon. So, mas challenging para sa amin in a way. Tanungin ko na rin si Joey, si Janice, tsaka si Lovie po doon sa experience nyo while shooting the film. Especially sa green screen na minsan wala kayong kalaban or something to that effect. Oo nga naman, bilang si Mr. Estebelen, ang horror empress nga, at ang horror princess naman na si Lovie at si Manong Joey, mga nakagawa na kayo ng mga horror movies in the past. Ano pinagkaiba ngayon dito na nasa green screen lang at nasa studio lang kayo? Siguro ako I had it easier than most of the people in the cast kasi wala naman akong ka-interact na creature. Ka-interact ko, talagang nandiyan siya. So, hindi masyadong mahirap for me. Although it was really very interesting kasi sa shooting, di ba pag nasa labas ka, pag umulan, pagka dumilim na at gabi, araw yung kailangan mo, hindi ka na makakapag-shoot. Because it's controlled environment, mas madali in terms of sound, in terms of yung natural disasters, mga natural problems like change of light, kung umulan o biglang umaraw, yung mga ganong bagay. So, it was relatively easy for me. Pero, intriguing kasi, kung ano yung shooting mo, hindi gano'n na makikita mo, iba yung makikita mo, mas maganda. Alright. Si Manong Joey naman ang kabaligtaran dahil kita naman natin sa trailer, lahat ng mga eksena mo may special effects. Halos lahat. Kaya nga, nung ginagawa ito, nung nakita ko, parang ilinited ako parang culture shock. Kumpara doon sa ginawa ko dati na ang layo. Mahirap kasi unang-una, hindi ako sanay umarte na wala akong kaharap. Pangalawa, hindi ako marunong, mahirap mag-motivate nang wala ka nakikita talagang lugar. Kaya napakahirap sa akin. Pero nung nakikita ko naman si Direk Eric Mati, parang he's trying to prove something na pati ako naging curious sa kanya na let's try to make a pioneer movie. A pioneer na magiging legacy ng movie industry na tayo mauuna sa ganitong klase pelikula. Kaya mahirap na naging madali dahil sa motivation ni Direk Mati, Eric Mati. Oo nga naman. Gusto ko yun, di ba? Pioneering nga naman ang pelikula Tik-Tik, The Aswang Chronicles dito sa Pilipinas sa ganitong klaseng pelikula. Paggawa dito ng ganitong pelikula. Siyempre, Lovie, this is your fourth horror movie for this year. Ikaw na, horror princess. So, anong pinagkaiba dito sa mga nauna? Sa mga nauna, finally, hindi ako yung aswang. Ayaw nga. Usually kasi ako yung nananakot. So, dito, ang hinahabol nila yung baby na So, yun yung pagkakaiba. And yung Working with sa studio lang. It's actually refreshing kasi kakaiba nga yung ginagawa mo. But then, with the help of Eric Mati nga, talagang tinulungan niya kami dahil naglalagay nga siya ng mga sounds para mas maramdaman namin natatakot kami. Although it's difficult, but then with his help talaga, it really worked out. Right. Sa Team Aswang, LJ, paano yung nilagay, yung bakit mo, prosthetics ba yun? O sa effects na lang yun? Saka yung tumatalon-talon ka, naka-harness ka ba doon? Paano ito? Yung prosthetics, naglalagay talaga, may ngipin kami, tapos kailangan, pag may kakagatin kami, kailangan namin i-take yung blood effect, ganyan. Tapos, yung sa akin kasi, dahil sa character ko, marami talaga siyang stunts. So, kailangan nila akong harness, kailangan ko sumabit sa jeep, yung mga ganun. So, sa akin, ang challenging part dito, yung sa mga stunts ko.
Wow, may mga stunts. Yes. Si LJ, abangan natin yan. Yeah, sa Team Aswang, I guess. So, yeah, we understand aswang kayo lahat, pero sino kayo dito at ano yung role ninyo? Yes. Kasi gusto ni Derek Eric na yung mga aswang this time is medyo mas human. So, kami, iba-iba yung characters namin. Pare-pareho kami aswang, pero like ako, yung character ko as Hilda, ako yung mabilis, ako yung medyo matapang, sneaky, ganon. So, iba-iba yon sa bawat aswang. Ganon. So, good job. Good evening po. Yung role ko naman as Kulas, yung attire ko doon medyo may matadero sa palengke sa mga probinsya. Naka-jacket ako, long jacket, and then shorty shorts, wala akong damit. So, kailangan ko mag-gym para tumaas yung dibdib ko, tsaka magkaroon konti ng abs. Kasi kailangan yun para effective siya. Opo. Kailangan po talaga ng abs pa nagsusot ng shorty shorts. Doon po ako sa likod, yung pa, yan, ganyan ako doon. Di ba sexy? So parang kayo pala yung matadero, parang matadero pala kayo ng mga aswang, kayo bilihan ba ng ano? Tapang tao, parang gano'n. Meron doon, bilihan ng mga karneng baboy. Allah. Ayan. Montito, how about you, darling? Yes, ako naman, yung role ko ay si Cedric. Siya yung parang tamad na na aswang na di siya maka-fly, di siya di siya maka-crawl. Kasi ano lang ginagawa niya? Kain lang ng kain. Oo, kain ng kain. Yun lang, kagaya ko. How about you, Archie? What's your role ba here? Her? Where's your baby? Her? Evening po. Dito po ako si Kulot. Bale, ako po yung pinaka-pasaway. Talaga? Tsaka parang medyo kinailangan ko rin maging agile, kaya ako maging mabilis. Tsaka medyo po may mga parts po na kinailangan na pakita ko rin yung malalaking muscles ko dito, pati po yung abs ko. Yeah. So tama ba yung nakita niyo? May nagtatanong na nga dito. Ikaw ba yung nakahubad na lumalapit kay Lovie doon sa isang nakita namin sa trailer? Apo. So naghubad ka ba talaga daw dito, Iho? Apo. Tignan mo nga naman. Yan ang gusto ko mga sagot prangkahan, ha? Yan. With that, panonoodin talaga namin itong yung pelikula. Lalo na extend na hindi kami kukurap. A green screen, pampabongga ito sa pelikula niyo. Bakit daw hindi red? Bakit daw hindi green o red o blue? Gusto namin ma-educate tungkol sa Oo nga naman, Manong, may idea ka ba? Or tanongin natin yung mga producers? Is it always, kasi dati sa TV, blue yung binubutasan eh. Ba't ngayon? Unahin na natin si Joey. Manong Joey, ba't daw green? Simple lang yan. Kaya tinawag na green screen, kaya dahil green. Pero actually, wala akong idea. Bakit nga naman hindi black? Ba't di nga naman white? Or pink? O pink. Sir, Mr. Yu, they're asking why is it a green screen? Why not a blue screen or a pink one? Well, I like pink, but we chose green. It's industry standard. Also, because the clothing is blue jeans, so blue and blue is harder to remove. So Yes. green is a natural color for us. Yeah. So if I understand it, all the cast are forbidden to wear any green clothing during the shooting, right? Not so much, but at least the major part of it is not green. So that's good for us. Even the house is blue. So Wow. Yun ba, international standard pala, Tita Chip? Yung title ng film, Tik-Tik The Aswang Chronicles, para siyang mayroong international ambition, meron ba? To the producers, meron ba tayong alam ba natin itong i-release internationally? Since the title is an English title ulit. Okay, first of all kasi inisip namin gawin itong movie na ito, gawin namin parang franchise siya. Para at least, if it's successful in the first one, it's not harder to market anymore. Tsaka nakikita naman natin ngayon, even yung mga nag-hit sa mga international scene are more of them are franchise movies like Lord of the Rings, yung mga, marami pa, Transformers, franchise na rin, di ba? And yes, at least with this one, ambition talaga is at least makapenetrate tayo ng Asia. So,
as of this point, no, may mga inquiries na tayo from Singapore, Malaysia, Indonesia. So, we're talking to them. And then, yung bumili ng The Raid, basically, yung XYZ who represented them, we're also talking to them already for this film. So, sana swertehin at ma-penetrate natin. Do you think the Philippine market is ready for a title like The Aswang Chronicles? Actually, it's a guessing game pagdating sa box office. So, we never really can tell kung ano talaga yung box office dyan. Pero, as we see, kasi I just came from Korea, nakakaingit doon kasi in South Korea, you can see the market there. 55% of the market are local movies na talagang pinapanood ng mga locals. 45% lang ang market ng Hollywood. No? Against ours kasi parang 15% to 20% lang ang local market na talagang pinapanood ng mga tao against that na pag Hollywood 80. So, ambitious siya, pero lahat ng box office na napapanood natin from mga Hollywood, puro nag-gross to ng mga 400-500 million, di ba? So, ibig sabihin may market talaga. So, we're just, second guessing by doing a very good product, and we hope nga na sana supportahan ng mga manonood to. May aswang experience na ba kayo? Simulan natin kay LJ, and naniniwala pa rin ba kayo na merong aswang, di ba? Sa Pilipinas, andyan lang daw sa may bandang sa Capiz, andyan daw, di ba? Parang ganon. LJ? For me, wala ako talagang close experience na encounter with yung mga ganyan. Pero nung bata ako, napalaki ako ng, kasi taga Quezon kami, yung family ng mommy ko. So, may mga kwento talaga. Pag pupunta kami doon, meron yung tinatakpan ako kasi maputi, ganyan. So, parang ayaw nila na baka magustuhan daw ng swam, ganyan. Pero, hindi ako actually personally, hindi ako naniniwala na meron. Pero, naniniwala ako na, syempre, kasi naniniwala ako kay God. So, kapag merong God, merong mga tao dyan na, or whatever being, na pwedeng pagdaruan yung imagination mo, yung beliefs mo. Yun. Yeah. Tanongin natin si Jeff. Naaswang ka na ba? Actually, sa akin, personal na encounter sa aswang wala pa. Pero ako ay naniniwala, posible meron. Kasi yung dalawa kong kapatid, nung mga bata pa kami, naglalaro kami. Biglang nagsisigaw yung dalawa kong kapatid. Nakita nila isang aso, biglang naging, isang pusa, biglang naging aso at napakalaki. Sigaw sila ng sigaw na kailangan i-pacify ng parents ko. Grabe. So, meron talaga. Kasi dalawa sila sabay eh. Hindi pwedeng isa lang. Nagsasalita ba kasi Scooby-Doo ito? Habang si Montito, nakakita ka naman ng tik-tik? Malaki ba ang tik-tik? Personally, no. Wala akong nakita na swamp. But, most likely, baka meron. I mean, I've never really heard about stories with a swamp until I was involved in this movie. And most likely, I think there would be a swamp. Yeah. How about you, RJ? Nakakita ka na ba ng tik-tik? Or may experience ka na ba sa aswang? Lumaki po ako na kasama ko sa bahay, mga Cebuano, mga taga Mindanao, mga Ilonggo. So, marami po, madalas medyo may kakulitan po ako ng bata ako. So, palagi po akong tinatakot tungkol nga po dyan sa mga tik-tik, sa mga tikbalang, sa mga ganun. Medyo nag-ingat po ako, kaya siguro wala pa naman po sa ngayon. So, yun po. Alright. Miss Lavi po, any aswang experience? Wala naman akong aswang experience or anything like that. Pero ako, I think there's nothing wrong in believing in it. Kasi wala, I mean, kinalakihan naman natin yung mga Pilipino. So, it's nice na we have something like that. Parang lumalawak yung imagination natin. So, Tama. Tsaka di ba yung aswang parang sariling atin, Pinoy na Pinoy, di ba? Yan tik-tik sa bandang Visayas, yun yung tawag nila dyan eh. Yung kumakain ng, yung nasa tiyan, yung sa buntis, di ba? Yun ang tik-tik talaga eh. Si Miss Charis de Belen, alam ko ito, naaswang na ito eh. Naaswang lang ako. Di ba maraming beses na? Oo, naaswang lang ako. Pero hindi ako naniniwala sa aswang. Maybe because I've never had any experience. But surprisingly, pag may narinig akong
nag-uusap tungkol sa nagkukwentuhan, nakikinig ako. I'm really interested. Tsaka diba, ang dami kong ginawang horror. So, parang expectation ng tao, I've had some experience sa aswang, pero sa totoo, wala talaga. Wala. Feeling ko kasi, kailangan maniwala ka for you to be able to experience. Ito, Iho, John Harley, ikaw ba naka-encounter ka na ba ng aswang? At saka, balita ko nakanta daw yung role mo rito. Ikaw daw ang pangalan mo rito, Boy Bawang. Ang cute. Hindi pa po ako nakaka-encounter ng aswang, pero naniniwala po ako na may mabuti at may masama. Yun. So, Iho bilang Boy Bawang, tama ba ako? Pampatay mo sa mga bawang? Cornic? Opo, tama. Ang ganda. Baka natin yan. Paano, Joey? Ako siguro, live witness dito, talagang naka-encounter ko ng aswang. Huh? Totoo yan. Yung kapitbahay namin, napakagandang babae. Ang daming lalaki nang aswang sa kanya. So, dapat, pakisali na rin ako. Actually, naging aswang din ako doon eh. Ayun. Kaya, Totoo aswang. Kaya naniniwala ako sa aswang. At syempre ba si Papa Dong? Dong, ikaw ba nagkaroon ng aswang na encounter? Diba, I understand na sa mga travels mo noon. Ako wala pa naman, pero naniniwala ako kasi wala naman sigurong basehan yung mga nasa loob ng utak ni Direk Eric Mati kung hindi siya totoo. So, I'm pretty sure nakakita sa aswang si Eric Mati. Sigurado yan. May sequel ba to? May siguro ang isa sa bida at producer, Mr. Ding Dong Dantes, do we plan for a sequel itong Tik-Tik after watching na the whole movie? Bale, sa katunayan po yung Tik-Tik, huli nang dumating yan eh. Ang unang title talaga, working title to was Aswang. Tapos naging Aswang Chronicles. So, kaya Chronicles dahil we were really hoping na magkaroon siya ng continuation. Dahil kung mapapanood niyo yung movie, talagang may open-ended ending. So, kaya gusto namin hanggat maaari, maraming makapanood para if it becomes successful, we will be able to produce the succeeding one. May we ask the producers, totoo ba 80 million or more than? Don. Actually, actual production hanggang post-production aabot talaga. Di ba tama, catch? Siyempre, yung mga promo spots pa, that, diba? So, that's even excluding the promotional spots. May promo pa pala. Kapalipaniwala po at hindi kayo nagpating, kapalipaniwala sa project na to. Congratulations. Thank you. Don, bakit kay Ding Dong nyo ito in-offer? Siya ba talagang nasa isip nyo magbida at mag-co-produce sa inyo? Actually, kasi we're trying to set a trend in a way na parang gusto namin gumawa kami ng mga... umpisahan namin paggawa ng pelikula by doing a very good script. So, yun, ginagawa namin yung characterization ng bawat character after completing it. Parang at the end, parang tugmang-tugma na bagay kay Ding Dong. So, syempre sa mga ibang previous films na nagawa niya, his looks and all this, nakita namin sa kanya na he'd be the perfect lead for this movie. Pero in-offer din sa kanya na mag-co-produce na rin for Yes, in-offer namin kasi yun na nga, since it's very experimental and it's pioneering in a way. I challenge Ding Dong na why don't you be part of this and be part of the first to produce a movie like this. And then the other cast ba dumaan sa audition? Kasi may mga iba ritong parang ngayon pa lang yata sila or sa movie or lumabas na sila before like si RJ Salvador yata, first movie mo ba to RJ? At sa mga cast na medyo fame lang makikita sa pelikula, si Jeff, diba? Si John Harley. Saan pa kayo galing? Nasa stage pa kayo or mga character roles ang mga ginampanan niyo before? RJ? Bali po, ako po, nakita po ako ni Sir doon sa Telma po. Tapos napadaan po ako sa office niya isang beses. Tapos, yun nga po, ba't daw hindi ako mag-audition para... Pero nag-audition ba kayo? May mga audition ba for that particular role? Apo. Nag-audition po ako. Si Montito, saan ka galing? Saan ka galing? Yung si Borgie, yung assistant director, I think, yung kapatid niya, ang dati boyfriend ng pinsan ko. Pinawagan na ako. So, tinanong ko, tama ka naman. So
tinawagan ako, then they told me to audition, then yun. At I understand si Montito ay pamangkin ni Sylvia Sanchez, di ba? Pamangkin ka ni Art Apaide. Si Sylvia yung wife ng tito ko. Correct. At si RJ naman ay from the Salvador clan, anak ka ni Tito Ramon. Correct. How about si Jeff? Actually, nag-start ako sa short films. And then, I moved to Cinema One, Charger, tapos kay Direk Joel Lamangan, nakadalawa ko, pati ko isa ka Deadline. And then, ito yung next, nung nag-audition ako, nakapasa ako. Congrats! Sa mga TARP, napansin ko lang sa mga tarpaulin ninyo, character niya yata naman talaga pinapakita. Curious lang ako kay Lovie kasi naka-negligee siya, tapos may hawak na mahabang baril. Parang hindi naman namin nakita sa trailer kasi parang buntis ka naman doon. Bakit ganito? Para lang ba may sexy na mabenta na siya na parang sexy ng dating? Or lalaban din yata si Lovie sa Or nakipagpatayan ka rin dun sa mga Oo, parang pinapakita rin somehow dito na parang marunong din lumaban ng babae sa mga ganitong sitwasyon. Lalo na sila ni McCoy, kami ni Ding Dong, talagang nagtutulungan kami dito. Yun yung pinapakita basically. So may mga action scenes ka dyan? Oo, nagtumbling yung buntis. Hindi, joke lang yan. Basta may mga scenes lang na gano'n. Pero most of the time, nililigtas lang siya ni Ding Dong. Lumalabas ganyan sa news na yun na nga daw may kumakalat ng mga aswang sa Bulacan. Baka gusto ninyong sakyan din yun para mapag-usapan. Narinig ko nga rin noong isang araw. Pero siyempre, although isa sa mga plan din namin talaga na maglabas sa mga totoong stories. Although wala talaga kami nakita and apparently meron nga mga lumalabas ngayon. Pero siyempre wala sa intensyon namin ang sakyan ng mga ganung bagay. Gusto lang namin mag-entertain. Pero kung meron talagang totoo, sana hindi sila kasing nakakatakot na itsura as compared to dun sa pe-present namin sa pelikula kasi talagang kakaiba yun. Nag-launch nga kami ng isang viral na asking for your aswang story para makita namin ano yung pinaka-authentic, para we'll know more about this. Kaya nga, we were thinking na gawing franchise to para we'll know nga na ano yung mga iba-ibang kwento about this folklore. Don, i-compare mo sa Shake, Rattle, and Roll ng Regal, ano ang lamang ng Tik-Tik? Lamang ng Tik-Tik, 1 year kami in post-production. So, talagang matagal yun binigay ng mga artists na in crafting this one. Why didn't you ask your mom to co-produce with you? Bakit iba ang mga business partners mo in this movie? Siyempre, challenge nga. Budget pa lang. Malaking challenge talaga. So talagang, alam ko rin naman na hindi naman kaya mag-isa. Kaya I looked for a lot of partners to go into this. No? But during that time, she was involved in doing another movie na Aswang din. So it was not the right time to ask her to join this movie. Ayun pala, Tita Astor, may ibang ginagawa si Mother nung time na kino-conceptualize nila ang Tik-Tik. How much money did you shell out as a co-producer? Siguro kung sabi ko, lahat po ng partners halos pantay-pantay po ang stake. So, Tita Astor, more or less 80-something million divided by 4, 5? Mahirap i-ganun. Kahit sabihin natin monetary man o hindi, almost all the partners halos pantay-pantay po ng stake. In any project, I think it's always a risk, especially this project na napakalaki nga ng in-infuse yung pera. Are you not scared na hindi mabalik yung, ayoko maging negative but are you not scared? Siguro more than being scared, yung excitement po na we can present something different, something new. Kumbaga sa industry na makakontribute kami kahit paano. And kaya positive thinking lang po na kahit ano pa maging resulta, at least we took this step at hindi kami nagsisisi, ginawa po namin ito. Very good. Thank you. And for Joey, what is a TV host comedian doing in a nakakatakot na pelikula? That's the same question I'd like to ask them. Paano ako napunta sa role na yan at karakter na ganyan na komedyante naman ako. Siguro, isang malaking challenge din para sa akin, to be versatile, na ang artista hindi lang para magpatawa lang. Isang kailangan din gumawa ng mga aksyon. Pero,
I'd like to add on to some of what they mentioned a while ago. From the monetary investment that they did, I think they invested more pa sa physical at saka emotional dito. Dahil gusto nila maging maganda, not only nakita ko yung kanila pong trust na ganun, but they want to make this movie as one movie that everybody will remember. And eventually, everyone will try to beat. Kaya gusto ko maging part na yan. Lovey, is it your first time with Direk Eric? Yes, it's my first time working. Kamusta? Masaya siya katrabaho because meticuloso siya, but then he's not like really strict in an awful way. Talagang alam niya lang yung gusto niya, and then mas na-encourage kami by the stuff that he's asking from us. Kunyari, maganda na yung nagawa namin, sasabihin naman niya, but then if he wants more, parang parang i-encourage lang kami na gawin yung tama, mas i-dictate niya kung ano yung dapat na makita sa amin as actors. How about si LJ? Kasi di ba kilalang action director itong si Direk Eric Mati. Napa-action ka ba niya talaga ng bongga? Sobra. Di actually, yung una kasi, meron sila naka-ready na double. Tapos, nanonood lang ako. Sabi ko, Direk, pwede ko bang itry? Tapos, sabi niya, sige, pero kaya mo ba? Sabi ko, try ko lang, Direk. Okay lang ba? Kung hindi mag-work, okay lang. Hindi ko na kayo papakailaman. Tapos sabi niya, sige, try mo. Tapos natuwa naman sila sa akin. So, lahat na ng stunts ko. Ako na yung gumawa. Nakakatuwa kasi, para sa isang talagang magaling na director, maging open siya sa mga ganyan, sa mga suggestions and sa mga kung ano man yung gusto namin gawin. Nakaka-humble palala for me na kahit na gano'n na yung nararating mo, diba? Kailangan open ka pa rin. Gusto mo yan? Ikaw pala talaga. Ate, Miss Joyce de Belen, how was it working with Direk Eric Mati? Naka-work ko kasi si Direk the first time, commercial. So, bali, first ko na movie. Siyempre, masaya. And as an actor kasi, aside from being just given the template of your character, gusto mo rin mag-add ng something that's your own. And he gives us the freedom to. So hindi siya parang binigay lang na role. He makes you feel like it's a collaboration. So you're free to suggest, you're free to do something that's your own. And kung hindi mag-work, sasabihin naman niya sa'yo, it doesn't work eh. Same experience, Tom. Paano yun? Yung director mo, ikaw din yung producer. Hindi. Pag nasa set po ako. Artista. Professional. Yan si Dino. Pero si Direk Eric Mati, nakakahawa yung pagkakilig niya dun sa role. Kasi sobrang makikita mo sa kanya na habang nagdidirect siya, yung tuwang-tuwa siya at kinikilig siya literally habang nagbibigay ng instruction. So, pati kami na nai-imbibe namin yung ganung energy niya. Kaya ganun din yung kinalabasan ng pelikula. Ganun din ba sa experience mo, Mano, bilang komedyante ka sa Eric Mati? Parang wow. I think the secret of the movie to kay Direk Eric Mati, pagka nasa camera kami, he is a director. Pagkatapos namin sa camera, parang parte na parang isa sa amin. Ang kagandahan niya, very enthusiastic siya. At the same manner na, ako I feel something na giving a symbiotic relationship to him. Na I'll do my best, and he's gonna do his best. At the same time to make this movie one of the most entertaining. For itong movie na to, mga naging box office trend, simula nung January until last week, comedy tsaka love story. So, bakit po daw horror action ang naisip ninyong genre na gawin for 2012? Well, I need to excuse my Tagalog, it really sucks, so I'll have to speak in English. With a voice like that, it's okay. No, actually, what we wanted to do with this film, kasi, if we look at the trend of the other films that have been around in the past, all the horror have been straight horror talaga. Nakakatakot. The thing that we notice is that, you know, when you're watching a film, you don't want it to, sometimes you're not in the mood for horror all the way. There's a different genre where it's horror, comedy. That's the thing we wanted to explore here also. So we wanted to also focus on the story na hindi siya, you know, nakakatakot all the way through. There's a lot of comedic elements, you know, things for the audience to feel like there's a roller coaster of emotion. Hindi lang pantay all the way through. So you get a lot of emotions, like there's scary moments, there's romantic moments, there's, you know, funny moments, things like that. So that's the thing we want to do with audiences, take them through an emotional roller coaster rather than just go straight through na nakakatakot the whole way. Ang tanong kasi, ano daw mas mahal itong genre na screen na shooting or yung
pelikula na horror na gumagawa ng set, may location, nagpupunta sa kung saan-saan lugar, may coaching pinapasabog. Dong? Ay, ako ba? Ay, kasi sorry. producer din nung dati mo, di ba? Parang ito. Parang mas ito. Kasi it involves siguro at least 30 to 40 CG artists na nagtatrabaho day and night, 24/7, araw-araw talaga. So, isipin yung manpower pa lang. We are all saying earlier that your special effects are more realistic than the actual effects that we used to do here in the Philippines. How is it like that? Hey, fascinating. Thank you. It's really a craftsmanship, and we spent a lot of time with the director. Again, it's a collaborative process with what Director Eric Matty wanted the environment to be real, but surreal. It's like a place you've never been to, but it's still localized in the Philippines. So again, the producers and the artists, we spend time on this, and we hope that the audience will love what they see as a well-crafted movie. And I think it's going to be a roller coaster ride, like what Abe was saying, and it's visual and storytelling together. The description ng kanilang role sa pelikulang Tik-Tik na Aswang Chronicles. Simula tayo kay LJ. Nakalagay nga ito in one word. What's your role? One word? One word, sige, ano na lang, malupit. I love it. Jeff? Astig. Wow. Yeah. Big. Big. I love it. Hey, my Cherry. Sa akin po, sexy. Kakainis ka. Lovey. Strong. Ay, perte. Maingay. Ito si Boy Bawang. Matapang. Manong? Bipolar. At syempre, Dong? Madugo. Madugo, I love it. So, paki-imbitahan nyo na ang lahat at syempre pa ang manghingi tayo ng tulong as always sa ating mga kaibigan from the press para suportan ang pelikulang Tik-Tik The Aswang Chronicles. LJ? Kaya nga po na sinabi ng mga producers, pioneer po to sa pelikulang Pilipino. So sana po supportahan po natin mabuti para in the future, mas marami po tayong mga pelikulang ganito talaga ang quality. Maganda po. Yun lang. Thank you po. October 17. Yeah, October 17 ang regular run, and then October 15 and 16 may premieres kami. Ito ang unang-unang pelikula na dapat pagmamalaki natin dahil all green, tapos everything is first in the Philippines. Love it. Please watch Tik-Tik Aswang Chronicles. It's really cool. It's the first movie. It's all green screen and first of its kind here. And honestly, I'm the type who doesn't like watching scary movies. I know everyone doesn't want to do that. So it's really cool. I want to watch it. And the movie, as you said, like your role is big. Yeah, it's really big. RJ? Sa production po ng reality, GMA Films, tsaka Agosto Dos po. Sa direction po ni Direk Eric Matty, Tik-Tik Aswang Chronicles po. Sa 17 na po, meron pong premiere sa 15 tsaka sa 16. Wow, dalawang araw ba ang premiere night? Lovey, the horror princess, please. Yes, manood po kayo ng Tik-Tik Aswang Chronicles, and I'm so happy that I'm part of this film. Finally, we're setting a standard. It's nice kasi that a lot of people started it, and we should be thankful because I believe after this, the rest will follow. Ayan, tama. Of course, it's Janice Rebelen, the Empress of Horror. Siyempre, patuloy po natin tulungan, hindi lang ang pelikulang ito, pero lahat ng pelikula. Kasi when you do a good film like this, and it does well, it gives hope for the movie industry. Nang gumaganap na Boy Bawang, si John Harley. Manood po kayo ng Tik-Tik The Aswang Chronicles sapagkat ito po kaya nating ipagtapat sa Hollywood. Yun na, tulad ka ng Avatar at 300 na sinut din sa green screen. Manong Joey? Sa akin, bukod sa pag-iibita, pasasalamat sa mga producer na paggawa ng itong klaseng pelikula. Kasi ito yung pagtataas ng levelo ng mga taong manunood sa pelikula. Isang bagay na ninanamnan ko ngayon na maging parte ng isang kauna-una
na sa mga susunod na tugto, ito ang kanilang magiging dasaya based para maging mas maganda pa ang pelikula nila. And of course, versatile actor, producer, Mr. Ding Dong Dantes. Yes, sa amin po, isa lang ang hangarin namin nung ginagawa namin to is to entertain. Kaya po nagpapasalamat kami sa lahat ng press na dumating. Kasi malaking bagay po na nandito kayo at mahatid niyo po yung balita sa lahat ng tao to let them know how much effort we put into this. Kasi naniniwala po kami kung ganito karami ang binigay namin sa pelikulang ito, ganito karami rin ang masusukli sa amin. And sa amin, wala kaming tinipid. Lahat po ng mga kaya lang binigay namin dito. So that's why I would like to also commend all the producers and all and the rest of the cast for taking this giant step with us sa reality, sa Mothership Post Manila, and of course sa GMA Films. Sabay-sabay natin gagawin lahat to. Maraming salamat sa inyo lahat. Alright, any last message from the producers? Don, please. Masasabi ko lang, it's nice to be back and at least we're back producing movies again kasi it's been 5-6 years din. I'm just so glad to see old friends back here. Diba? Sana supportan niyo kami. At kahit naman nawala kami yung reality for 5 to 6 years, puso pa rin namin na sa pelikula talaga. Kasi we spend a lot of times doing advertising work. Kaya talagang masasabi ko, there's no place like home. Yun na. Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen, the cast, the producers of Titik Daswang Chronicles. On October 15 and 16, dalawang araw pala ang premiere night. Saan ba ang premiere night natin? Meron na ba tayo? Sa SM Mega Mall, yung sa October 15 and sa 16 sa Greenbelt 3. Yan. So, dalawa po ang ating premiere night, October 15 at sa SM Mega Mall and 16 sa Greenbelt. And of course, on October 17, Titik Daswang Chronicles. Supportahan po natin ang groundbreaking at risk-taking, the passion, the commitment to the excellence in Philippine movie making. Titik Daswang Chronicles, ang pelikula may puso, bituka at iba pang lamang loob. The most anticipated horror movie of 2012.